Mga kabunyog, eto, ipapakita ko sa inyo itong mga videos na 'to. Sabay-sabay na sinalakay ang mga posibleng pinagtataguan nila Kibuloy at Bantag. Kaya ano 'to, pinaigting talaga ang operasyon sa dalawang ito. Yan na, ha? Mukhang, hindi natatantanan itong dalawang ito, eh. Ano, mga kabunyog, mga kababayan, kay Kibuloy, 10 araw ang, binigay ng, korte para arestuhin si Kibuloy, ah, at, lahat ng mga posibleng, puntahan, mga ari-arian, mga bahay ni Kibuloy ay pinuntahan na, ah. Lahat ng mga akusado doon sa child abuse cases ay, sumurrender na, maliban na lang kay Kibuloy. Oh, si Kibuloy na lang talagang natitira. Doon naman kay Bantag, dalawang mga bahay di umano ni Bantag, isa sa Caloocan at isa sa Laguna, ang ni-raid ng mga elemento ng NBI. Pwersahan pang, sinira ang lock ng pinto para mapasok ang isang bahay doon sa Laguna. Gayon din, ni-raid din ang bahay na di umano'y pinupuntahan ni Bantag, yung pag-aari niyang bahay doon sa Caloocan. May mga nakitang mga doon sa Laguna, may nakitang, mga bala ng 9mm at mayroong resibo nasa ibabaw ng mesa na ang petsa ay Abril 2, Abril 2. Ibig sabihin kagagaling lang doon kung sino man ang galing doon nung nakaraang, Abril 2. May resibo sa ibabaw ng mesa. Doon din sa Caloocan, may mga gamit din na pinaniniwala ang gamit ni Bantag. At ayon sa mga saksi, yun ay marami silang ay nakikita nila doon na may pumupunta, hindi nagpatagal, mga ilang minuto lang umaalis kaagad. Ayan. Kaya ito na mga kabunyog, hindi na sila tinatantanan. Tama naman itong ginagawa ng NBI. Ipakita nyo sa NBI at PNP na kayo'y may silbi. Arestuhin nyo na yan si Bantag, arestuhin nyo na si Kibuloy, ipakita nyo. Kasi nawawala na ng tiwala ang tao sa ating, mga kapulisan at mga autoridad. Kaya nga ang mga tao mas nagsusumbong na lang kay Tulfo, eh. Parang mas doon nila nakikita na mayroon pang epekto o resulta ang kanilang mga pagsusumbong. Pero ito, panahon na rin na maibalik ang tiwala ng tao sa NBI, sa DOJ, sa PNP, sa CIDG. Kasi parang ang tao wala nang tiwala, eh. Pero dito, kung maaaresto ng PNP at ng NBI si Kibuloy, sasaludo ang tao diyan, kahit ako. Kahit ako sasaludo sa kanila. Itong kay Bantag, napakatagal na nito. Napakatagal na nito, pero mga kabunyog, may video akong ipapakita sa inyo. Kumakalat ito sa social media. Kumakalat ito. Ito, ipakita ko sa inyo mga kabunyog. Yan. Ito, yan. Yung nakikita nyo, yan yung bahay ni Bantag. Yan yung bahay ni Bantag doon sa Laguna. Sa pilitang pinasok ng mga tauhan ng NBI kasi may mga nakarating sa kanilang information na pumupunta doon si Bantag. Kaya hindi naman binuksan yung kanilang pagpasok, kaya napilitan silang pwersahang sirain ang pintuan, yung main door. Ito, makikita ninyo pinupukpok na ng maso. So nakita nyo mga kabunyog, yan yan yung linusob na bahay doon sa Laguna.
Dahil, so approach siya ha, hindi kayo masyadong madali. Assault mo na ito. Hindi masyadong madali. Tandaan lang. Tandaan. Dahil, so approach siya ha, hindi kayo masyadong madali. Assault mo na ito. Hindi masyadong madali. Tandaan lang. Tandaan. FBI! O yan po yung paglusob doon sa Laguna, no? Sa Laguna. Tandaan lang. O yan, mga kabunyog. At doon, dyan sa lugar na yan, may naabutan na may nakuhang bala doon sa bahay sa Laguna. Pinuntahan din ang bahay sa Caloocan, mga kabunyog. Yan yung mga may mga nakuhang resibo doon, mga latest pang pitsa. Kaya yan mga kabunyog, at least ginagawa na ng NBI, ginagawa na ng NBI yung kasi parang pinagtatawanan na ang NBI at ang PNP. Ito yung ginagamit ng mga kampo ni Duterte na issue kay kay Marcos na weak leader daw. Ayan, kaya tama lang yan na isagawa nila yan. Mabuti naman at sinasagawa na nila yan. Ito naman yung tungkol kay Kibuloy, mga kabunyog, mga kababayan. Ito naman yung paglusob kay Kibuloy. Nilawakan pa ng NBI sa labas ng Davao Region ang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Sabi naman ng PNP, kahit mga ordinaryong mamamayan pwedeng umaresto sa pastor habang may umiiral na arrest warrant laban sa religious leader. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. 7 araw na lang ang natitira sa palugit para mahanap ng mga otoridad si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Hinainan ng warrant of arrest ang pastor para sa kasong child abuse at sexual abuse. Kung hindi pa rin siya mahanap, ibabalik sa korte ang 2 warrant of arrest ng Davao City Regional Trial Court Branch 12. Maghihintay ulit ng panibagong warrant o kung anuman ang magiging desisyon ng korte sa kaso ng pastor. Kaya naman hindi na lang sa Davao Region nakatutok ang tracking team na binubuo ng PNP, CIDG at intelligence community. Manhunt operation po yan. Since he was not located within the area po of Davao, then yung ating tracker teams po would also implement doon sa mga areas na sa tingin po nila na possible na kinakokoonan po ni Pastor Kibuloy. Hinihikayat din ng PNP ang publiko na makipagtulungan sa kanila sa pag-aresto kay Kibuloy. Even po ang civilian po ay po pwede pong i-implement po ito. Basta makita po siya dahil ito po ay warrants of arrest ng issued na po ng ating mga korte. Nagbabala rin ng PNP sa sinumang nagkakanlong kay Kibuloy na posible rin silang managot sa batas. 3 araw nang pinupuntahan ng NBI at mga pulis ang pag-aari ni Kibuloy sa Davao at Samal Island. Maayos namang tinanggap ng mga abogado at ilang miyembro ng KOJC ang arrest warrant.
Ayon sa korte, dapat personal na pumunta si Pastor Kibuloy sa Regional Trial Court para magpiyansa. Bagamat itinuturing ng pugante si Kibuloy, hindi pa raw siya kinukonsiderang armado at mapanganib. Yung mga church members, mga officers ng Kingdom of Jesus Christ, pagdating natin, pinapapasok tayo kaagad, sinasamahan tayo without any resistance naman. And wala kaming nakikitang meron silang mga armas base doon sa actual nating pag-serve ng warrant of arrest. Wala namang resistance, no? In fact, gusto nilang ipahalughog yung buong compound. But this compound were too big, hindi natin kakayanin. Nauna nang sumuko ang 5 kapwa-akusado ni Kibuloy sa kasong child abuse. Pero pansamantala sila nakalaya matapos magpiyansa. Tiniyak naman ng NBI ang kaligtasan ni Kibuloy oras na sumuko o maaresto. Pero didiretsahang masagot ng mga otoridad kung magagarantiya din nila ang kaligtasan ng pastor oras na FBI na sa Amerika ang makakuha sa kanya. Nasa listahan din kasi ang pastor sa most wanted ng US dahil sa mga kasong child sex trafficking. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. O yan, mga kabunyog, mga kababayan, sana mangyari na ito. Sana maaresto na yan si Kibuloy, maaresto na si Bantag, pati si Tevez dapat maaresto na rin. Dapat makabalik na si Tevez sa Pilipinas. Kapag nagawa yan ng administrasyon ni Marcos, sasaludo tayo. At saka yung sinasabi ng mga DDS na weak leader si Marcos, medyo mababago ang impresyon sa kanya. Kung mabuti ito, sinasabay-sabay na nila. Nire-raid yung mga lugar na posibleng pinaglalalagian ni Bantag, nire-raid yung mga lugar ni Kibuloy, at sana maibalik sa Pilipinas si Tevez yan. Pag nagawa yan ng administrasyon ni Marcos, kasi ngayon, sa survey, parang bagsak si Marcos sa survey. Bagsak si Marcos sa survey. Kasi ang pinaka-issue talaga kay Marcos, weak leader. Ginagamit naman niya na issue ng mga DDS. Pinapalaki nila na ibang-iba raw kay Duterte. Si Duterte daw, strong leader. Ito daw, napaka-weak na leader. Dapat patunayan ni Marcos Jr., hindi. Kasi itong mga high profile na ito na mga akusado, si Tevez, si Bantag, si Kibuloy, lahat dapat ito maaresto. Pang-apat dyan, si Digong. Darating na yan. Darating na rin yan. Darating na. Kaya dapat, araw-arawin na ito ng NBI. Ngayong araw, sabay-sabay na sinalakay yung mga posibleng pinagkukutaan, pinagtataguan ni Kibuloy at Bantag. O dapat wag tantanan yan. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? O, sige po, abangan natin ang mga susunod na kabanata. Basta ngayon, pinalawak at pinaigting na ang mga paghahanap kila Bantag at Kibuloy. Suportahan po natin na ang ating mga kapulisan, ang NBI, na sana'y maaresto na itong si Kibuloy at si Bantag. Sana maibalik na sa Pilipinas si Tevez para mapanagot din. Yan ang mga malalaking krimen. Mga high profile na mga krimen yan. Lahat yan mga tao ni Duterte. Si Kibuloy, si Bantag. Panghuli dapat, pag lumabas na rin ang warrant of arrest ng ICC, pati si Duterte dapat. Okay, so sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.